aming channel, Balikbayan Farm Diaries. We would like to say thank you again and again to all of our subscribers. Salamat po ng maraming sa inyong suporta. And we are very motivated to keep making videos for you guys, sharing our life here in the Philippines bilang mga balikbayan. And right now, I'll be sitting down with my husband one more time. Parang follow-up interview ko sa kanya about our retirement life story here. So, having said that, here's my first question. Say hi muna sa kanila. Hola, amigos y amigas. So, here's my first question. Do you consider yourself retired at 52? Ayan, na-reveal tuloy yung age niya. And, follow-up question, wait lang. If not retirement, how would you describe this phase of your life? Kaya nga umalis ako sa Amerika dahil puro English yung kausap ko. Tapos pati rito, English yung tanong mo sa akin. So, considered na ba na retired ka at 52? If not retirement, ano to? Anong tawag natin dito? Parang hindi naman to retirement. Parang new chapter lang ng buhay namin. Na at least ngayon, motivated akong gawin parang motivated akong gumising sa umaga dahil gusto ko yung gagawin ko. Kaysa naman na nasa abroad ako, parang inihila ko lang yung paa ko papunta ng trabaho. Dahil ang hirap magtrabaho na hindi mo gusto. Dahil siyempre wala akong magagawa dahil may mga bills na babayaran sa Amerika. Samantalang dito, talagang excited ako gumising ng umaga, papunta ka agad ng farm, tapos gagawin ko yung mga maduduming trabaho. Maglilinis ng mga ipot ng manok, wawalis-walis. Mas nag-i-enjoy ako noon, magpapakain ng baboy. Mas na parang fulfilling sa akin yun kaysa yung buhay sa Amerika. Saka sa tingin ko na dahil pag-uwi namin dito sa Philippines, nakakatulong ako sa community. Na kasi alam niyo naman dito sa probinsya mahirap magtrabaho. Dito nakakapag-employ ako ng ilang tao, pag mga projects, tapos may dalawa akong caretaker dito sa farm. Para sa tingin ko na nakakatulong ako sa kapwa-tao ko. Masarap talaga magbigay, di ba? Oo. Parang, if there's one thing talaga na ina-admire ko din sa kanya is very generous talaga siya ever since na makilala ko siya. At saka, I also admire him for being so brave kasi hindi lahat may guts na mag-pursue ng ganitong klase ng dream. Yung magbalikbayan na, kasi it takes a lot of risk, di ba? May mga risk talaga for going back here in the Philippines. Syempre, hindi na namin isusugarcoat yan. Talagang may risk. Para siyang gamble. But, like we said dun sa previous video namin, parang it's all about alignment at saka sa values nyo as a family, as a person, di ba? Kung ano talaga yung magbibigay sa'yo ng fulfillment in life. So, ayaw lang siguro namin parang dumating yung time na sabihin namin, anong ginawa ko sa buhay ko? Oo. Kasi Mas maraming regrets ba pag hindi ka nagkaroon ng tapang na tingnan natin, why not, di ba? kasi karamihan naman nagsisisi yung pag nasa nursing home na, sasabihin ng tao na sana nagawa ko tong pangarap ko. Kaya lang huli ng lahat, nasa nursing home na ako. Kaya ako ayoko pagdating ng araw na meron akong regrets na hindi ko nagawa. Kung mag-fail man to o mag-succeed, at least, di ba? at least sinubukan ko. Saka masaya ako. Yeah. Dahil alam naman natin na isang buhay lang meron tayo. True. Kung hindi mo pa susubukan, hindi mo malalaman. That's true. Okay, next question. Tagalog. Paborito ko yan. Kailan mo na-realize na you wanted a different life? Different life. Parang nabulol ako doon. Siguro nung mga 40s na ako. Kasi sa Amerika, talagang ang passion ko, gardening. Gusto ko talagang magtanim ng mga bulaklak.
papakita namin sa inyo yung Yeah, may videos ka ba nun? meron akong videos ng yard namin. Uh-huh. Talagang maraming nag-a-admire sa yard namin dahil pag gising ko pa lang ng umaga, talagang naggagamas-gamas na ako. Yeah. Kaya lang ang frustration ko sa Amerika, sa gardening, kasi napaka-short ng season. Mga 4 months lang, malamig na. Mamamatay na naman yung mga halaman ko. That's true. Parang nadidepress ako na hindi ko magawa yung gusto ko sa buong taon. Yeah. Kaya sabi ko dito sa Pilipinas, alam ko dito may mga struggle dito, may mga bagyo, ganun. Pero tag-ulan. Pero mas gusto ko na yung tag-ulan kaysa tag-snow. Kasi, Lalo na kasi sa Minnesota, grabe ang snow doon, 6 months, kalahating taon. tapos nag-worry ako pag magdadrive ako punta ng trabaho, may blizzard. Yeah, nakakatakot. Na yung mga 20 minutes drive mo, inaabot na more than 1 hour. Tapos natatakot ako dahil baka ma-aksidente ako dahil kahit magpreno ka, hindi naman humihinto yung sasakyan mo eh. Mm-mm. Kaya nakipagsapalaran na lang kaming umuwi sa Philippines. Okay, next question. What made you realize that money is not everything? Kasi tayo, 'di ba? Let's be realistic din na tayo mga Filipinos, parang gusto natin talaga magpayaman eh, 'di ba? Kasi lumaki tayo sa hirap, gusto natin magpayaman. Kaya natin parang tinitingala yung mga tao na nakakapag-abroad, na parang lagi nating iniisip na, ay, buti pa sila, nakapunta na sa abroad. Which is true naman, we made a lot of money when we were there. Pero, what made you realize that money is not everything? Kasi, Or when? What or when did you realize? hindi, pag nagkakaedad ka na paano, Mm-mm. parang nagiging iba yung point of view sa buhay na dumadami nga ang pera mo, pero hindi ka naman masaya. Samantalang karamihan naman dito, mahirap lang, masaya. Tsaka ang ano ko kasi naalala ko nung kabataan ko, na kahit wala, lumaki kami sa hirap, masaya kaming lumalaki, wala man kaming mga laruan, masaya. Samantalang yung mga anak ko, parang kasi karamihan ng mga bata sa Amerika may mga depression. Kung tutusin, halos hindi na sila namumroblema ng mga pagkain nila, sa mga kailangan nila. Marami pa sa kanila mga nadidepress sa buhay. Samantalang dito kahit mahirap lang, wala naman sa kahirapan dito wala nang time mag-isip para sa depression eh. Kaya mas pinili pa namin dito na dalhin namin yung anak namin kasi natatakot din kami na kasi sa alam mo naman sa Amerika, so may mga Shooting school din sa mga shooting sa school. schools. Yeah. Nakakatakot dahil di mo alam kung saan magiging safe yung anak mo. Saka dito, parang mas madali namin siyang ma-encourage na malapit sa Diyos. Dahil halos kami nagpapalaki sa kanya, walang masyadong mga influence ng ibang bata. Kaya sa tingin namin, mas magiging mabuti sa anak namin na lumaki rito sa Philippines. Yeah. And just to be clear, we're not saying na money is not important, di ba? Kasi, hello, we're still working for money, di ba? Kailangan natin ng pera. We're not saying it's not important. What we're saying is that money is not everything, na parang doon na lang magre-revolve yung ating buhay, di ba? Sa pera. And totoo din yun na maganda rin na na-expose din yung bata sa both worlds na parang alam niya yung buhay na meron, alam din niya yung buhay na simple lang, na eto lang, 'di ba? Masaya ako na pa-experience namin yun sa anak namin. At saka natutuwa kami pag nakikita namin siya nakikipaglaro sa mga hayop, sa mga manok, sa mga aso. Pag nakakita siya ng ito may bago kaming baboy, tuwang-tuwa siya nung nakita niya kanina. So na-appreciate niya talaga yung mga ganong simpleng bagay na I think hindi namin magagawa kung nandun pa rin kami sa Amerika, 'di ba? Okay. Next question. Ready ka na? May moment ba na napaisip ka, ito ba talaga ang gusto kong buhay? Like, nung nandito na tayo sa Philippines, na Hindi, parang, minsan, ito ba talaga yung gusto kong buhay? nung una, parang meron ding buyer's remorse na nangyayari dahil syempre nag-adjust pa ako rito dahil nakasanayan ko ng buhay sa Amerika. Pero may adjustment talaga. after few months,
talagang napakadami ng advantages dito sa Philippines kaysa sa Amerika. Kasi dito nga sa Sorsogon, walang masyadong karamihan dito pera pero nakangiti pa yung tao. Kaya parang hindi sa parang perspective ng tao yung yun na nga. Perspective yun. Ay, hindi siguro dahil nasa transition pa lang din naman kami. Siyempre, talaga nung umpisa may mga gano'n din, buyer's remorse nga na parang minsan mapapaisip ka rin na tama ba 'to yung desisyon namin na tsaka meron talagang adjustment sa weather na lang po. Hindi naman sa nag-iinarte, 'di ba? Pero grabe talaga ang init nung dumating kami. July kasi 'no, July. kainitan talaga as in halos peak din ng summer dito sa Sorsogon. So, grabe yung init, halos hindi na kami lumalabas ng kwarto kasi do'n lang kami sa kwarto nakapagpakabit ng isang maliit na aircon for now. Ano pa ba yung mga adjustment? Siguro yung convenience, tsaka yung organization, 'di ba? We're still hoping, 'di ba, na maka-catch up ang Philippines. Kasi maggo-grocery ka 'no, hindi naman gano'n kahaba yung pila pero maghihintay ka talaga ng matagal, ganyan. Tapos kapag may problema ka, halimbawa, may nangyaring insidente sa bahay namin after nung typhoon, nag-spark yung aming, what do you call that? Electric something, Some, wire. we Yung parang, forgot what it's called, pero basta nagkaroon ng spark. So, syempre, kung sa Amerika yan, isang tawag mo lang, tas few minutes, andyan na yung tulong, di ba? They would do something. Ako, ang ginawa ko, tinawagan ko yung husband ko, tapos meron siyang may kasama siya na na parang nagpunta sa bahay, tapos pagdating doon, hindi rin pala kayang gawin nung kasama niya. So, hanap kami sa kung ano yung number na kailangan tawagan. Nung tinawagan namin, hindi available yung number. Tapos, pinuntahan pa niya yung mismong opisina. Pagdating doon sa opisina, anong meron doon? maghintay raw dahil maraming, sabi ko nasusunog na yung bahay namin. Masusunog na yung bahay namin, paghihintayin pa kami. So, yung mga ganong parang may mapapaisip ka, ano ba naman ito? Bakit ganito? Pero, parang na-outweigh pa rin diba? Parang na-outweigh pa rin nung saya pag nandito kami sa farm, yung mga ginagawa namin dito. Ma-outweigh pa rin yung mga ganong instances, kumbaga. Ikaw talaga mag-a-adjust dito sa napakahina ng customer service dito. Yeah, Pero yeah. maraming bagay Marami pa naman ring, dito na ma-appreciate mo. Yeah. And we are grateful kasi sa province nga kami tumira kasi at least minus traffic. Hindi na kami nakaka-experience ng 2 hours, 3 hours sa traffic, 'di ba? Kasi I think isa rin yun sa talagang hindi mo mami-miss dito sa Pilipinas, yung traffic. Pero dito naman sa Sorsogon, we're very grateful kasi maganda yung mga kalsada tapos we rarely experience traffic. Siguro pag may procession. Paglabasan lang ng estudyante. Paglabasan ng mga estudyante. Sa school. Pero 5-10 minutes lang. Okay na. Okay na. Yeah, that's true. Tsaka talaga yung iba talaga ang hangin sa probinsya. Iba yung yung simoy, no? Iba talaga siya, as in. Like walang kuryente ngayon po sa 12 amin hours. dito, 12 hours. Pero we're very grateful dahil nandito kami sa farm. Masarap ang simoy ng hangin. Ayan, nararamdaman ko ang Hindi, hangin every 3 months lang naman yung May parang maintenance maintenance, ng yeah. electric company na 12 hours walang kuryente. Pero normal naman yun dito. Yeah. Hindi, Oo, normal kasi naalala ko nung unang dating natin dito. May mga random lang. Random na biglang mawawalan ng kuryente for 30 minutes to 1 hour. Pero babalik din naman. Pero worse lang siguro nung after ng super typhoon last November. Parang almost 2 weeks walang kuryente. So, grabe. Lagi kaming nasa mall nung time na yun para maki-charge. Maki-charge at magpalamig. Siya, nandito siya sa farm noon. dito, Masariwa dito ang naman hangin talaga. natotolerate ko yung init. Hindi naman kainitan dito dahil maraming puno. What would you say to someone afraid to slow down because of finances? May advice ka ba? Slow down. Kasi 'di ba sa Amerika hustle, 2 jobs para makabayad ng mga bill. Ako, bago rin ako nag-decide umuwi ng Philippines, natatakot ako dahil sabi ko, baka magsimula na naman ako sa wala.
na nagkaroon na ako ng konti, parang yun ang fear ko na natatakot din ako baka maubos ako. Dahil may mga siyempre may mga negative hindi Negative news, news. Ano ba? yung parang yung Negative mga na nanggagaling sa ibang tao na okay. nanggagaling Opinions. May opinion mga opinions from na others na nandito ko nadi-discourage ka. That's what you nadi-discourage. mean. Okay. Sabi na nandito ka na sa Amerika, uuwi ka pa. Hmm. Pero na-realize ko na yung wealth parang unending na gusto mo mag-accumulate ng wealth na padamihin ng padamihin. Tsaka ang Nawawala na yung contentment. Oo, Ganun. at saka napupunan ko talaga, mas dumadami yung pera mo kaysa nung mas konti yung pera mo, parang Pareho lang. mas natatakot ka. So tatakot ka. Nagkakaroon ka ng fear kasi parang iniingatan mo yung wealth mo na wag mawala. Parang nagre-rely ka na lang sa sarili mo na paano ko to ipe-preserve na wealth ko. That's Parang true. nawawalan ka na ng tiwala sa Diyos na sabi na siya Provide. magpo-provide sa iyo. Yeah. Parang you're relying on your own resources, own strength, own wisdom, 'di ba? Oo. Naintindihan ko rin yung fear na yan kasi ako kahit nung hindi pa ako nakakarating sa Amerika, 'di ba? Parang yung security natin nasa trabaho natin eh. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Talagang doon na talaga nagre-revolve tapos lagi pa nating iniisip paano pa tayo magkakaroon ng extra, 'di ba? Yung priorities natin minsan hindi naging hindi na nagiging aligned kumbaga. Kung ano-ano na rin yung dinadagdag mo na parang hindi naman din na necessary. So, parang nagpapagod ka lang almost for nothing. Sa atin mga Pilipino, lumaki tayo sa mahirap na nagpursige sa buhay, nakapag-abroad. Sinabi natin sa sarili natin na, pupunta ako ng abroad, mag-iipon lang ako. Pagkatapos, babalik na ako, magninegosyo ako sa Pilipinas. Kaya lang, pagdating ng panahon, nababago yung pag-iisip mo dahil nandun ka na yung parang yung goal mo, naiiba. Pero kaya sinabi ko sa sarili ko, yun talaga kaya nga nag-abroad ako para makapag-ipon lang. At dito ako mag-retire sa Pilipinas at kung magbi-business man ako, dito ako magsisimula ulit dahil iba yung pakiramdam ng nakatira ka sa sarili mong bayan. Kasi sa Amerika, yung pakiramdam ko pag napapalibutan ka ng mga Amerikano, pakiramdam ko para akong basang sisiw eh. Diba parang hindi ako komportable. Kahit 30 years na siya doon. Parang hindi ako komportable. Lalo na ngayong panahon, parang iba na rin doon iba na yung parang hindi ko na maramdaman yung welcome ka sa Amerika. Parang ibang-iba na talaga ngayon sa Amerika. Kaya samantalang dito parang pakiramdam ko yung tao rito maraming respeto sa iyo. Dito lang ako tinatawag ng sir eh. Boss, manager. Ay, nako, you don't feel home kahit na 30 years ka na doon. Siguro iba talaga kapag ka nasa sarili mo, ikaw talaga na mother country. Tsaka mas safe dito kung ikukumpara mo sa Amerika. Sa mga lalo na in terms of safe in terms of sa safety, mas maraming mga siraulo sa abroad kaysa rito sa Pilipinas. Kung ikukumpara mo lang sa dami ng tao, mas maraming siraulo ron kaysa dito sa Pilipinas. Mas safety ako rito matulog mag-isa sa kubo kaysa matulog ako sa hotel sa Minneapolis. Depende rin syempre sa lugar, 'di ba? We're just very grateful na itong aming lugar ay talagang safe na lugar, 'di ba? Kahit saan naman meron, 'di ba? Sa probinsya, marami pang magagalang na tao. Na kahit wala naman, pero talagang mataas ang pagtingin nila. Yeah. Lalo na kung nakakatulong ka sa community, talagang nirerespeto ka nila. Yeah. Sabi ko nga dun sino ba yung sinabihan ko? Basta meron akong sinabihan. Sabi ko, parang ang babait ng tao dito sa Sorsogon, tapos ngumiti lang siya sa akin. Kasi totoo, pagka sa city, dito sa Philippines, sa city, parang ang daling mga uminit ng ulo ng mga tao. Kasi nga sa traffic. Oo. Di ba? Sa traffic pala, makikita mo na kaagad mga init na ulo. Ay. So, to close, ito ang aking final question for you. Kung may magtanong sa'yo, is it worth it? What would you say?
na nag Mm. yan, at Siyempre sa kung siya yung tatanungin niyo. sa palagay ko tamang desisyon na umuwi kami ng Philippines. Dahil unang-una na gumanda yung health ko. Ngayon mas parang maganda yung aura ng katawan ko Aura. na pinapawisan ako araw-araw. Mm. Samantalang sa abroad, parang napapabayaan ko yung mas importante, yung health. Di ba Yung sabi health nila, niya. health is wealth. Pero sa abroad talaga, inaamin ko, napapabayaan ko yan dahil parang hindi ko na nagiging priority. Samantalang dito, pag, Ako lang ang may priority sa samantalang dito, halimbawa nauuhaw ka, iinom ka lang ng buko. Yes, sarap. Tapos sa hapon, habang may mga nag-iikot-ikot, nagtitinda ng banana Q o turon, Oh, sarap. parang mga sariwa mga kinakain mo. Samantalang sa Amerika, slice ng pizza sa Costco, mura nga, Yun kasi yung mura. $1.65, $1.89 yata ngayon. Isang malaking slice. Pero kung tutusin, talagang unhealthy siya. Tapos, iinumin mo pa napakaraming soft drinks sa libre. Unlimited. Kaya siguro, Tapos ganito kalaki kaya siguro tumaas yung sugar. sugar ko nun sa Amerika. Oy, Samantalang magpa-check up ka daw ulit, sabi ni nanay. kaya dito, pag mga portion dito, pag pumunta ka sa Jollibee, Maliit lang. As in, yung maliit soft lang. drinks nga rito sa Jollibee, parang isang lagok mo lang eh. Pero parang mas nakakatulong naman yun sa health natin kaysa naman sa nasa abundance sa Amerika na hindi na maganda sa kalusugan natin. May video kami where we shared yung perspective namin about this. Kasi there's always two sides of the coin. So you can't always get the best of both worlds, di ba? May mga positive sa Amerika, meron din dito, may negative doon, may negative dito. But at the end of the day, kung saan ka mas fulfilled, kung saan ka mas masaya, kung saan mas aligned yung values mo, then dun ka, di ba? Oh. Yeah. Kaya Anything else you want to share? dito na ako tatanda sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Yeah, Kasi, abangan nyo po ang mga improvements pa dito sa aming farm. Yes, ipapakita po namin sa inyo yung mga updates. And hopefully, prayerfully, ang aming pong tubig magawa na. Kasi almost 1 month na. No? Almost 1 month na. Kasi medyo mataas kaming lugar eh. Kaya maraming tubo yung kailangan ano sa lupa. Yeah, that's right. Pero hopefully, kasi talagang medyo nagsisimula na talaga ang summer. Actually, nagsimula na talaga. May tubig naman kami. Mainit na. Kaya lang yung sa balon. Yeah, balon dito. Hindi siya drinking water, hindi siya safe for drinking. Basta, sana. Isa yan sa parang pinagpipray namin talaga. Na soon. Di ba? Yeah. So, yun lang mong po. At maraming salamat pong muli sa inyong lahat sa panonood, pakikinig. Sana meron kayong natutunan. Meron kayong value na makuha dito sa aming channel. Yeah. Anything else? Wala. Wala na. See you next time po. Bye-bye. Bye-bye.